Okay, so ayan po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So another property for sale na naman po ang ipapakita ko dito pa rin po sa hometown ng aking asawa, dito sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So meron kami papakita dito na 30,600 square meter o 3 hectare po siya mahigit na farm lot po siya o residential farm lot. So tara po, i-check natin itong property na ito. Okay, so yan po mga boss, mga madam sir, mga lods, ito na po yung property na binibenta. Along cemented road po siya. Bale dito po mag-start. Sa poste po na to, diretso po yan. At yun nga po sabi ko na meron pong sukat na 30,600 square meter o 3 hectare po siya and 600 square meter po yung kanyang land area po. So ito pong property dito may mga puno ng mangga. Ito po yung unang mangga. Sa harap ng property malaki po siya. At mayabong. And then meron din po itong tatlong fish pond. So meron pong fish pond dito sa harap. At ang frontage po nito siguro na sa mga kulang-kulang 200 meters po ang kanyang frontage. Mahaba po. Pag ganun pa po yan. So sa frontage pa lang talaga malulula ka na sa haba. At maganda rin po dito, meron na rin pong bahay ng caretaker. At pwede nyo na rin pong ano po yun, i-renovate na pwedeng palakin o maging bahay po ninyo. So dito po, ito po yung unang ito po yung fish pond sa harap. Wala nga lang pong tubig. Pond lang, walang water, walang fish. So tagulan naman na pero magkakarga na po 'yan. At ang source of water po dito, deep well. Meron po sila deep well po siguro dito. Check natin mamaya kung meron po silang deep well. So dito sa harap din po ng property, meron din po malaking puno ng sampalok. Ayan, dalawang puno po ito ng sampalok. Ayan naman po yung ibang part ng mango farm po niya. Nasa mga 30 po, 30 more or less po na puno ng mangga ang nakatanim po dito sa property. At ang maganda rin po dito, yun nga po yung bahay. At kailangan lang po talagang renovate, pero bahay po ng caretaker po yan. May kubo, ayan po. At power line tsaka internet connection andito na po sa property. Boss, may kuryente ka na? Ayun, nakakabit na yung kuryente. May kuryente na. May kuryente na po, nakakabit na po yung kuryente. So ito po yung ibang part ng property. Maluwang, may space, maluwang yung space dito na pwede kayong mag-alaga ng mga baka, kambing, o mga hayop po dito. Ito po yung alaga po nila. May mga alaga po silang mga baka. Ito yung mga baka po nila. At may mga manok din sila. May mga pato. Yung mga alaga po nila dito. So mahaba po yung frontage. Hanggang doon pa po yan sa pababa. Doon. Pero sementado po. Dito po pwede kayong lumabas dito papuntang papuntang town proper, papunta sa National Highway, sa town proper ng Umingan. Dito naman po yung way na papunta rin po sa highway, pabalik na po ng Maynila, papunta po ng town proper ng Balungaw at Rosales, Pangasinan. So dito naman po yung way na papunta po sa town proper po naman ng Umingan, Pangasinan, papunta po ng Nueva Ecija. Pero papagano na po yan kasi andun po yung National Highway sa banda roon. So sa National Highway siguro sa mga ano lang po, wala pang 5 minutes driving. Nasa mga 2 kilometro lang po sa National Highway. So hindi mo na po siguro pupuntahan yung frontage po niya kasi ang ganda pa po yan eh. Kung nakikita niyo po yung ano na po yan, yung kawayan, yung tapat po nun, yun na po yung boundary po niya. So ito po yung maluwang na space po na pag-alagaan po nila ng mga ano. Kung nakita nyo po yung mga puno na yan, yan na rin po yung boundary po niya. So pag ganun po siya, parang yung style po niya para siyang pizza. Ayan po. At ang titulo po ng property na ito ay clean title po siya. Buhay nakapangalan sa titulo. At nakadirect po kami mismo sa seller sa property po na ito. Ayan. So pasukin naman po natin loob ng property na ito. So pasukin naman natin itong property na ito. So dito po sa bungad po, ito po yung dalawang puno ng sampalok. Ayan. At ito po yung gate. Mayroon silang mini gate. Ayan po. Ayan. At ito naman po yung bahay. Ayan, o bahay po ng caretaker.
So nabakuran po itong residential part po niya. Ito po yung bahay. Sasaayos na lang po yung bahay kung sakasakali po. So ito rin po yung side ng bahay. Ayan. May mga alaga rin po yung pabo. Dati alaga yung ate kalding. Meron din po sila mga alagang kambing. Ayan. So ito po yung kubo. Ayan. Kaya dito sa ano po niya sa bahay meron pong puno ng mangga, silungan. Ayan po at okay. So dito rin po. Ayan, ayun po yung ano nila, deep well. Kung saan sila nagigib ng tubig, naliligo. Yun po yung deep well. At ito naman po yung likod ng bahay. Okay. So punta naman po natin yung ibang part. Kaso nga lang okay. Baba ko na lang konti ito siguro. Yan, punta natin yung ibang part ng property. So ito po yung una. Ibang part pala. Ito po yung open space po. Maluwang. Yung deep well. Yan lang po yung barangay road. Cemented road. May kapitbahay na rin po kayo. Yan. At marami pong kapitbahay dyan. Yung barangay hall po. Walking distance lang. Mga ilang metro lang po ang layo sa barangay hall. Wala pang 1 kilometro po. At yung boundary po doon pa sa banda roon. Yung mga puno na yan po yung boundary. Sabi nung caretaker. Pero yung mismong sana po yung kausap po namin. So nagpasama na lang po kami sa caretaker para may tour po sa amin yung boundary ng property. So ito po pala ay dati siyang bukid. May mga ano pa may mga bakas pa ng pilapil. Ewan ko lang po kung bubukirin nila ngayon or ina lang siguro ginawa na po nilang ano po ng mga kanilang alagang mga baka. So may mga baka sila dito. Yan, nakasuga. Okay, may mga alaga rin po sila mga kambing. Ayan po yung bahay. Ayan, ayan po yung mga puno ng mangga. Sa mga 30 po mahigit yung puno ng mangga. At may mga iba't ibang puno rin po. May mga kawayan pero yan na po ito po yung boundary. May po yung mga puno ng mangga. Kaya maganda po siya pag-alagaan ng mga baka. Medyo didistansya lang po ako sa mga baka. Baka mamaya magabol yung mga yan, humabol. Ayan. So yan po yung mga alagang baka ng caretaker. Hindi ko lang natanong kung ilan yung mga baka niya. Pero hindi po kasama sa bentahan yan. Ayan po. Pero kung bibilihin nyo po, try natin kausapin yung may-ari kung sakaling ibenta po sa inyo. Ganun din yung ibang mga alaga nila. Ito may alaga silang kambing. Hindi ko lang din po natanong kung ilan yung alaga nilang kambing. So yung fish pan daw po, yung ibang fish pan andun pa sa banda roon. Yung drone video na lang po yung maghahatid sa inyo sa iba-ibang part. Dahil hindi ko na po malibot dahil maluwang itong property na ito. Okay. So ayan. Tsaka maganda rin po ito, may mountain view po dyan. May mga mountain view. Maganda po maglagay din po kayo ng kubo nyo dito. And then yung bahay palakihin nyo na, nasa harap naman po siya. At ang lahat tong property ito ay may bakod na siya. Pero yung ano lang po yung mga bakod po nila. May mga concrete post din po. Pero yung iba mga post niya yung mga kahoy lang po. Ayan. So andun po yung isang fish pan doon sa harap ng property. Okay po. So ayun na yung yung dalawang sampalok. So dito po kasi medyo masukal. Kaya hindi ko na mapuntahan yung ibang part. Try ko na lang pumunta doon sa ibang part na malinis. Try kong pupuntahan po yung fish pan doon kung mapuntahan natin. Okay? So maganda itong property na ito. Marami kayong pwedeng gawin dito. Nakaseparate yung part ng manggahan niya. Nakaseparate din po itong open space niya para sa mga alaga nilang mga hayop. Nakaseparate din po yung pang residential po nila. So maganda yung pagkakahiwalay po ng mga ano po yun sa property na ito. At maganda dito, nakalong cemented road at maluwang yung frontage. Sa mga sinukat nga ni Kuya Chris, nasa mga 180 daw. O mga kulang-kulang 200 meters daw po yung kanyang entrada ng property na ito. Ganun kala. So ano po yung boundary? Yung puno na yon, gaganoon na po siya. Ayan po. Hanggang doon pa yan. Yan, medyo pa-curve yun eh. Medyo pa-curve siya. Konting curve. Yung kanyang frontage. Okay po. So, hindi ko lang po natanong kanina sa seller kung tax updated siya. Pero, alam ko tax update kasi yearly po sila nagbabayad daw po ng kanilang mga
property. Kasi isang property po nila ay nabenta po namin. Ayan. So, ito po yung kanyang fish pan na isa. O pangalawang fish pan. Maluwang. Malalim yung kaninang pangalawang fish pan. Ito po. Saan kaya yung pangatlong fish pan nila? Baka yun. Siguro. May mga kawayan na yan. Okay. So ito po yung pangalawang fish pan. Andun siguro yung pangatlong fish pan po nila. Medyo masukal nga lang po doon. Ayun, no? Laki ng mga fish pan nila dito. Kaya may fish pan ka na. May ano ka na po. May... Ayan po yung client namin. So... Okay po, yan po. May fish pan ka na, may residential ka na, may mango farm ka na, at may open space ka pa. Ito po, dati bukid po siya dati, pero pwede mo rin siyang bukirin kung gusto mong bukirin po. Nasa sa inyo po yan, kung ano po yung development nyo dito sa property na ito. So ulitin ko po, 30,600 square meter o 3 hectare and 600 square meter po yung kanyang land area. Title property, ito po ay may presyo po na 380 pesos per square meter. So mga naglalaro po ng mga ano ito, mga 10 or 11 million po yung kanyang presyo. Kailangan kasi natin, ayun nga po, 30,600 times 380, yun na po yung ano nun, yun na po yung presyo po ng seller. Ayan. So kung gusto nyo i-negotiate pa yung presyo, yung mismong seller po yung kakausapin natin at nakadirect naman po kami. Anytime pwede natin puntahan. Kung kunyari gusto nyo po yung property na ito, gusto nyo kausapin yung seller, dadalhin po namin kayo sa kanila on the spot po sa bahay po ng seller po. Ayan. So hanggang dito po muna. Sa mga bago pala sa aking YouTube channel, please pa-subscribe po ako sa aking Facebook account. Pakipollow nyo ako. At ganun din po, pwede nyo pakishare po yung aking mga video. Sa mga kapwa kong agent dyan, pwede nyo pong i-share yung aking video, pero wag lang po ninyong i-re-upload yung aking mga video. Wag nyo po i-download at i-re-upload nyo po yung mga video ko. Wag lang po, please. Pwede nyo pong i-share yung mga video ko po. Ayan, kung may mga prospect buyer kayo, pwede nyo i-share yung aking mga video. Okay po, so hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.